kabuhay, ako't buhay. Ako'y inyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises na ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumunod. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinasabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga kapatid, nakipagdiwang din po ng banal na misa online. Saan man kayo naroon sa dako ng mundo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayon po, nais kong balikan at ulitin ang sinabi ng Panginoon, maling-mali kayo. Maling-mali nga po ang pananaw ng mga Pariseo at Saduseyo, hindi lamang sa hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Maling-mali din po sila sa kanilang pananaw sa bukasyon na pag-aasawa. Doon natin simulan ng konti sa bukasyon na pag-aasawa upang maintindihan natin mas malinaw ang sinasabi ng Panginoon na lahat ay mabubuhay sa kalangitan na parang mga katulad ng mga anghel, wala na doon pag-aasawa. Ano bang pakay ng pag-aasawa? Ang pag-aasawa ay bukasyon, tawag ng Panginoon, upang maging katuwang niya sa patuloy na paglikha ng buhay at tao sa mundong ibabaw. Hindi na po humuhubog ang Diyos ng alabok upang ito'y kanyang hipan at gawing tao tulad po ng kanya ginawa sa aklat ng Henesis.
Patuloy pong lumilikha ang Diyos ng tao sa pamamagitan po ng bukasyon ng pag-aasawa. At sa gayon, sa pamamagitan ng bukasyon ng pag-aasawa, ang supling ay ang mundo ay patuloy na magkakaroon ng tao na siyang lilinang at mamamahala sa sanlibutan. Kung wala pong pag-aasawa, darating panahon ay mga unggoy na lang pong matitira habang tayo po'y wala na sa mundong ito. Kasi namamatay, mga tao. Lahat naman po'y mamamatay. Ay kung walang pag-aasawa, walang bagong buhay na uusbong, wala na. Darating panahon, walang-wala ng taong matitira. Unggoy na lang. Kahit ngayon mga tao ugaling unggoy na rin Pero kahit kahit papano, tao pa rin po Ayan. Ngayon, linangin at pamahalaan ng sanlibutan. Hindi po angkinin dahil sa kasakiman, linangin at pamahalaan. Na ibig sabihin, ang bukasyon ng pag-aasawa ay instrumento ng Diyos sa likha ng kanyang bagong buhay at instrumento rin ng Diyos upang ang bawat supling na kanilang dinadala dito sa mundong ito sa pamamagitan ng Panginoon ay kanilang huhubugin na hindi lamang may kaalaman sa utak, kundi po nakakikilala at may takot, may banal na takot sa Diyos. Ito po yung bukasyon na pag-aasawa. Hindi magpayaman, kahit anong paraan, basta yumaman. At yan ang nangyayari po sa ating pamahalaan. Ang akala ng mga karamihan, lalo na mga opisyal, at kahit hindi opisyal, karamihan ito po yung inog ng mundo ngayon. Yumaman ng madalian para daw may maiwan sa mga supling. Hindi po yun. Ang atas ng Diyos, ayan, gawin mo na ang iyong mga supling ay mamuhay ng marangal, kahit hindi mayaman, higit sa lahat mayaman sa ugnayan sa Diyos. At sa gayon, kayong mga magulang, ibig sabihin, pag nagampanan ninyo ng tapat, ang inyong bukasyon, ayan, makarahati kayo kasamang lahat ng nananampalataya sa kaharian ng langit. At kaya sa langit, wala pong pag-aasawa. Kasi ang pakay ng Diyos ng pag-aasawa, hindi po sa langit, dito sa lupa. Diba? Anong pakay ng pag-aasawa? Upang patuloy na lumikha ang Diyos mamagitan ng pag-aasawa ng bagong buhay. Sa langit po, hindi na po lilikha ang Diyos ng bagong buhay. Kasi ang pinanganganak sa langit, mga kapatid, ay ang mga nangamamatay sa mundong ito, ngunit karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya nakaambit sa buhay na walang hanggan. Yan ang tinatawag nating pagkapanganak ng tao sa kalangitan kapag siya'y tinanggap ng Diyos sa kanyang tahanan. Kaya nga po, halos lahat, ng pista ng mga santo, ayon ay yung pitsa ng kanilang kamatayan. Hindi po sa natutuwa ang simbahan na sila'y namatay at nais alalahanin ng kanilang kamatayan. Ang kadahilanan po kung bakit karamihan sa kanila ang kapistahan ay nasa kanilang kamatayan, sapagkat nung sila'y namatay sa kabanalan ng buhay, iyon din ang kanilang kapanganakan sa kalangitan. Kaya may asawa ka man o wala, madre man o pare, lahat ng nananampalataya at nakaambit ng kabanalan dito sa lupa, sa pamagitan ng pagipagtulungan sa grasya ng Diyos, ay ipanganganak sa buhay na walang hanggan. Kasi sabi ni San Pablo kay Timoteo sa ating unang pagbasa, nalupig na ng Diyos ni Kristo ang kamatayan at sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, kanyang binuksan
para sa mga tapat ang kalangitan. Kaya ano ang hamon? Ang suma total, mga kapatid. Laiko man, may asawa man o wala, lahat tayo po ay mapupunta sa kalangitan at matutulad ng mga anghel kapag ating ginampanan ang ating mga tungkulin ng tapat, taos-puso, sa mamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, at sa pangalan ni Kristo. Amen.